Samantala nanindigan naman ang liderato ng Senado na hindi nila binabaliwala ang nangyaring putukan nung nakaraang Miyerkules. Sa harap po ito ng mga kwestiyon sa mga naging aksyon nila makaranang insidente. Gigit naman ni Suspended Sergeant at Arms, Retired Major General Mau Aplasca na spliced ito pong video na pinakita ng DILG at Philippine National Police sa publiko. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, naging emosyonal si Senator Pia Cayetano kanina sa plenaryo nang mapag-usapan yung nangyaring insidente noong nakaraang Miyerkules. Sa harap na rin niya ng pagkwestiyon ni Senator Risa Hontiveros sa naging aksyon ng liderato ng Senado. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Naging emosyonal si Senator Pia Cayetano matapos ang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros kung saan pinuna nito ang naging tugon ng liderato sa nangyaring shooting incident sa loob ng Senado noong nakaraang Miyerkules. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. Nagpahayag din ng pagkadismaya at pagkaalarma si Senator Erwin Tulfo. Tinawag niya ring irresponsable ang pahayag kung saan tila pinalalabas na may kinalaman sa insidente ang mga miyembro ng minorya, gayong maaga silang nag-adjourn at hindi naman kasama sa caucus. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Iminungkahi naman ni SP Cayetano sa mga kasamang senador na ipagpaliban sa Lunes ang diskusyon kaugnay sa insidente dahil marami pa raw silang trabaho na dapat unahin. Kailangan din daw muna nilang hintayin ang resulta ng impartial investigation. Samantala, nagtungo ngayong araw sa Senado si Suspended Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca
Giit niya, splice video ang ipinakita ng DILG at ng Philippine National Police sa publiko. Handa rin daw siyang patunayan na inatake ng mga tauhan ng NBI ang Senado. We are preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Nanindigan din si Aplaska na walang koordinasyon sa kanila ang GSIS kaugnay sa pagdating ng mga tauhan ng NBI noong Miyerkules. Isang araw bago ang insidente, nagkaroon pa raw sila ng security meeting na dinaluhan ng GSIS security manager pero wala raw itong nabanggit kaugnay sa augmentation mula sa NBI. Inaasahan na rin daw ni Aplaska ang pagsasampa sa kanya ng reklamo ng PNP-CIDG. Itinanggi niya rin ang aligasyon na itinatago nila ang mga ebidensya sa insidente. But we have already provided evidence. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Sir, sabi nila DILG, alam nyo raw. Para naman kay Senator Raffy Tulfo, parehong may pananagutan ng NBI at ang usaa sa insidente, kaya dapat itong maimbestigahang mabuti. Wala namang nakikitang command responsibility si Tulfo sa panig ni Senate President Alan Peter Cayetano. For me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms Tapos ngayon gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Never. Para naman kay Senator Win Gatchalian, kailangan ng isang impartial investigation upang malaman ang punot dulo nito at makabuo ng reforma upang maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Naniniwala siya na dapat palakasin ang koordinasyon sa panig ng mga law enforcement unit upang hindi maulit ang insidente na first time daw nangyari sa Senado. Tingnan ko muna yung independent investigation. Just to be fair, I want to see the independent investigation. Hindi dapat Ali, iminungkahi naman ni Minority Leader Senator Vicente Soto III na i-refer sa Committee of the Whole itong usapin at investigasyon kaugnay sa nangyaring barilan dito sa loob ng Senado. Sabi ni Soto, apektado silang lahat doon sa nangyaring insidente kaya kailangan ito ng isang extraordinary remedy. Kaya dapat daw itong talakayin ng buong Senado kung saan tatayong chairman itong si SP Cayetano. Ali. At yan sa panukala na yan ni Minority Leader Tito Soto, ano ba ang reaksyon? Ano ba ang kasagutan? Matutuloy ba ang minungkahi na investigasyon ng Committee of the Whole? Well, kanina sa plenaryo, tinanggap naman ni SP Cayetano itong ibinigay na suggestion sa kanya ni Minority Leader Senator Soto. Okay. Mar, nagkaayos ba si Senator Pia Cayetano at si Senator Risa Ontiveros? Makaraang magpaliwanag ni Senator Risa. Kasi ako live kanina, nakamonitor ako. Ang pagkakaintindi ko dun sa sinabi ni Risa is exactly yung pagpapaliwanag niya. Yung Senado bilang institusyon, hindi yung mga personal nila na mga naranasan. Nagkaayos ba yung dalawa? Well, after nung insidente kanina, hindi na natin nakita kung naglapit o nilapitan itong si Senator Risa, itong si Senator Pia Cayetano. Nakita lang natin na lumapit kay Senator Pia Cayetano kanina itong mga kasamahan niya sa majority. Ali. Resibo ni retired Major General Mau Aplaska na spliced itong prinisinta na mga CCTV footages ng DILG at PNP nung mga nakarang araw. Ano ang kanyang pruweba? May hawak ba siya na CCTV footages in its entirety? Kasi nga, alam mo, may may basihan yon. Kasi alam mo naman ang video para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kapag yan, pinagputol-putol mo na at pinagtagni-tagni mo, you can edit it in such a way to suit your story, your narrative, hindi ba? So meron ba siyang buong kopya ng buong CCTV footage para mapatunayan na splice nga yung video na pinapanood sa atin?
Well, Ali, yun ang sinasabi kanina ni General Plasca, no? Inaayos na raw nila itong kabuuan ng mga CCTV footage na kuha noong Miyerkules at ilalabas daw nila ng buong buyan para patunayan yung kanilang statement na inatake talaga ng mga tauhan ng NBI itong Senado. Ali. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel, nagulat mula sa Senado.